Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Bibigyan ko lang po ng reaksyon itong mga binitiwang mga salita nitong si Jimmy Bundok na isang DDS, supporters ng mga Duterte. Ah, ang sabi po niya, Jimmy Bundok urges BBM to resign to restore peace in the country. Wow! To restore peace in the country. Ayos, ha? Attorney Jimmy Bundok has called on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to step down from office amid growing political tension and corruption issues in the country. In an open letter posted on social media, Bundok appealed to the president to consider resigning for the sake of national peace and unity. Bakit? Kung magbibitiw ba si President Bongbong Marcos, sino ang papalit sa kanya? Si Sara na kaalyado mo, si Sara na sinusuportahan mo, di ba? Oh. Bakit ba gusto niyo siyang magbitiw? Dahil para mabaliwala ang lahat ng mga pananagutan ng mga kaalyado ni Duterte? Dahil yung mga lumalabas ngayon na sa investigasyon ng flood control na nandyan na sa Davao Region, ay gusto nyong mabaliwala? Alam ko naman kaya gusto nyong pagbitiwin ang ating Pangulo dahil dyan. Oh, nasaan ba ang utak mo, Jimmy Bundok? Naturingan kang isang lawyer, pero kung mag-isip ka, mas mababa pa sa talampakan yung isip mo. Pinagbibitiw mo ang elected official, no? Na wala namang kasalanan, na ang tanging kasalanan na sinasabi nyo ah, ay ang pagsuporta sa mas nakararami. Kasalanan ba yon? Para sa inyo, pero para sa amin na sumusuporta sa Pangulo, hindi po yon kasalanan. Ano? Binibintang nyo sa kanya ang pagkakahuli ng inyong puon. Bakit nyo binibintak sa kanya? Hindi niya naman kasalanan yun. In the first place, hindi siya ang dahilan upang maidemanda itong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Ha? Siya po ay dinampot ng ICC dahil nga mayroon po siyang kasong crimes against humanity na ifinile ni dating Senador Antonio Trillanes noong 2017 pa. Oh. Pangalawa, yung mga napapabalita, mga ikinakalat ng mga supporters nyo, no? Lalong-lalo na yung mga trolls na puro fake news. Yan ang ibinibintang nyo sa kanya. Excuse me. Nandyan yung sinasabi nyo siyang bangag. Ikaw, alam mo, Mr. Jimmy Bundok. Alam mo kung ano ang itsura ng taong bangag. Yan lang namang ang ginagawa nyong dahilan na siya ay bangag ng ating presidente. Pero nagkakamali po kayo. Hindi ganyan ang itsura ng taong nagdodroga. Ha? Nakita nyo lang humingiwi yung lower jaw niya? Sasabihin nyo ng addict? Ha? Napakasama ng ibinibintang nyo sa kanya kahit hindi totoo. Pareho lang kayong mag-isip. Ano? Biro mo. Oh. Ginoong Pangulo, suntok sa buwan, ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto?
Dahil ito ay nais naming hilingin, kung bumitaw kayo sa pwesto, tigil ang lahat ng gulong ito. Hindi po matitigil ang gulo hanggat nandyan kayo. Kaya po ang pagbibitiw ay hindi po rason, hindi dahilan upang matigil ang gulo. Ha? Kahit na pumalit pa yung sinasabi niyong si Sarah, kung halimbawa man, hindi matatapos ang gulo hanggat nandyan ang mga Duterte. Sinasabi ko lang po yan sa inyo. Sinasabi nyo na matatapos ang gulo, hindi po matatapos ang gulo. Kung may supporters kayo, may supporters din dito. At hindi makakapayag yung mga supporters ni BBM na pagre-resign ninyo. Kasi nga, yung sinasabi nyo, wala kayong pansariling interest lamang. Diyos mio naman. Oh, kaya niyan, Ginoong Pangulo, suntok sa buwan, ngunit may halong panalangin. May gana ka pang manalangin. Pareho lang naman sila, si VP Sara at saka si Pangulong Bongbong Marcos ay elected. Inihalal ng taong bayan. Sino ba ang nasadlak sa kasalanan? Sino ba ang may kasalanan? Di ba si Sara? Hindi niya pa nga nasasagot yung 125 million na ginastos niya sa kanyang confidential fund. Yun ang sabihin mo sa kanya, sagutin niya muna yun. Itanong mo sa kanya, sino ba si Mary Grace Piatos? Napilit sila Mary Grace Piatos, sila ang dami-daming mga recipient na hindi naman existing, hindi naman rehistrado sa PSA. Yan na lang sabihin. Kung sino may kasalanan dito, yung BP nyo na gusto nyong iupo. Gusto nyo siyang iupo dahil kapag nakaupo siya, lahat ng mga may kasalanan na kaalyado nyo, mababaliwala yung kaso. Yan lamang po Yan po ang nakikita kong dahilan. Kaya nyo gustong mapababa si PBBM. Nagpapakalat kayo ng mga maling informasyon. Yung mga trolls nyo, nagpapakalat ng mga maling informasyon, nagpapakalat ng mga malawakang rally daw. May magra-rally dito sa 16, 17, 18. Tapos hinahaluan nyo ng kung ano-ano. Religious rally yun ng Iglesia ni Cristo. Tapos yung mga kaalyado nyo na mga trolls, nilalagyan, kinakabitan ng mga hindi naman katotohanan na balita. Kasi mga fake news Kaya ikaw, Jimmy Bundok, mag-isip ka. Ikaw ang mag-isip. Isipin mo kung tama yung pinapanawagan mo. Para sabihin ko sa iyo, maaring may sumuporta dyan, yun mga kaalyado nyo. Para sa amin, na kami, na supporters ni BBM, hindi po kami naniniwala sa pinagsasabi nyo. Kahit manawagan ka pa ng 10 beses, magdadaldal ka pa magdamag maghapon, kahit na magsisigaw ka pa dyan hanggang lumabas ang litid mo, ay bahala ka sa buhay mo. Ikaw na lang, hindi mo kami mapapasama sa iyo sa mga adhikain yung mali. Mali-mali. Okay lang sana kung tama yung mga isinisigaw nyo, yung adhikain nyo. Mali. Okay lang sumuporta ka dyan sa BP mo. Pero ilagay mo sa tama. Di ba? Alam ko naman, yun, mga pinagsasabi mo na kaya ni BP
ni VP Sara mo na mag-lead dito sa Pilipinas. Walang problema doon kung kaya niya, kaya niya. Oh. Pero may kaso yang sinusuportahan nyo. Sagutin niya muna yung kanyang confidential fund na paglustay niya. Kasi yun ang kasalanan niya sa tao. Maraming ebidensya. Ayaw niyang sagutin. Oh. Dapat yun ang pinapanawagan mo, sagutin nyo. Yang binibintang. Hindi nga bintang yan kasi inimbestigahan na ng Kongreso yan eh. Diniklara lang ng Korte Suprema na unconstitutional. Dahil yung fourth bid na yan, sa fourth bid na yung binago ang kahulugan ng fourth bid. Kahit na ikaw eh, alam mo ang kahulugan ng fourth bid, di ba? Pero ano ginawa nyo? Ginawa nyong komplikado ang ibig sabihin ng fourth bid. Hindi sana humantong sa ganito kung yan impeachment ng sinusuportahan mo nagtuloy-tuloy. O bandang huli, gusto nila i-absuelto nila eh. Kahit na nakita nila yung mga ebidensya. Pero taong bayan ang huhusga sa inyo. Di ba, Jimmy Bundok? Mahirap yun maging panatiko. Alam ko panatiko ka. Dapat tayo na sumusuporta, tignan natin yung tamang ginagawa ng ating sinusuportahan. At tignan din natin yung maling ginagawa nila. Pagtimbangin natin kung ano ba yung mas matimbang. Alam mo ba ang mga kasalanan niyan? Yung BP mo nga eh. Oh. Naalala ko pa noon, kasi kalat naman ito sa social media. Isang sheriff ang inutusan ng korte na ipatupad yung mga kautusan ng korte. Anong ginawa ng BP mo? Di ba sinapak-sapak niya? Yun na lang, tama ba yun? Para sa paningin mo? Tama ba yun? Para sa paningin naming lahat? Oh. Kung sinabi mong tama yun, tama para sa inyo. Pero para sa amin, mali. Inuutusan lang naman yung sheriff ng korte. Bakit niya pinagsasapak? Doon na lang eh. Yung pagmumura niya. Sige nga. Tama ba o mali? Nagmura siya sa social media. Napanood ng bata, napanood ng hindi dapat pinapanood, hindi ka dapat nagmumura, napanood ng buong sambayanan. Mali, sapagkat nagmura ka, nagbanta ka pa. Oh, ito, Jimmy Bundok. Hindi po kami sumasang-ayon sa yung mga hinaing. Ano? Ngayon, kami ay sumusuporta kay BBM na tapusin niya ang kanyang term. Yun po ang para sa amin. Tapusin ang mga investigasyon na to sa mga anomalya ng flood control. Dahil nandyan na po sa Davao ang investigasyon. Isa lang naman ang alam kong dahilan kaya ginagawa niyo yung ganyan na gusto niyong bumaba si Pangulong Marcos sa pagiging presidente. Upang lahat ng kaso, ito ang dahilan eh, upang lahat ng mga kaso na kinakasangkutan ng mga kaalyado ninyo at mga kaso ng mga Duterte ay mabaliwala. Hindi na nila tuloy yung panagutan. Kasi nga, siyempre, kung si Sara nang nandyan, wala na yung kaso. Tapos na lahat. Di ba? Oh. Kaya po, mga kababayan, sa mga kaibigan sa Central Luzon, itong at sa buong Pilipinas,
naririnig ko ang mga tinig ng pagdududa tulad ng salita nitong si Jimmy Bundok na to. Mga pahayag na naglalarawan sa pamumuno bilang suntok sa buwan. Ano? Isang walang saysay na pagsisikap. Ngunit, hayaan ninyong ipaliwanag ko. Hindi ito suntok sa buwan, kundi matatag na hakbang patungo sa umusbong na araw. Ha? Sa ilalim ng pamumuno ni Ginoong Pangulo, BBM, hindi namin binibitawan ang bayan. Hinahawakan natin ito ng mahigpit. Ang mga proyekto sa turismo, infrastruktura at kabuhayan ay hindi pangako sa hangin. Sila'y naipapatupad na ngayon sa Central Luzon ang mga bagong daan, ang mga resort at trabaho para sa libu-libong pamilya na ay ebidensya ng aming dedikasyon. Hindi kami kumakahong sa bayan. Naghahatid kami ng pag-asa at paglago. At kung tungkol sa pagtitigil ng gulong, oo, handa kaming magbigay katwiran, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagbibitiw. Hindi namin sinusuportahan. Hindi sa pamamagitan ng patuloy na serbisyo. Hinihiling ninyo ang pagbabago. Ito na ang sama-samang tayo sa pagbuo ng mas matibay na kinabukasan. Ito yung pagbabagong gusto namin. Yung sama-sama sa matibay na kinabukasan. Yan po ang tamang gawin ng bawat Pilipino. Hindi yung kagayang pinapanawagan mo, Mr. Jimmy Bundok. Kung gusto mong mag-resign, pag-resignin mo yung BP mo. Okay? Hanggang dyan na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Pakishare na din po. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.